Earth Angels and Divine Beauties, kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love reading para sa araw na to. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon, lalo na sa love life mo. Kamusta kayo, guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Passion, attraction, grabe. Forward movement, strength. Okay. So, napaka-strong ng motivation mo ngayon. And there is a connection na attracted kayo sa isa't isa, passionate kayo sa isa't isa. Okay. Forward movement, magkakaroon kayo ng communication or may magta-travel. So, you have the strength right now. If this is a connection na nawalan kayo ng communication, nakikita ko ngayon na magkakaroon na kayo ng communication, ng reconnection, kasi andun pa rin yung feelings nyo para sa isa't isa. May feelings pa rin dito, guys. Believe. So, kailangan maniwala ka kasi yan yung belief mo, yan din yung nagbibigay ng spark sa connection na to para matuloy or para magkaroon kayo ng union or connection nitong person na ka-deal mo. Okay. Uy, lumipad. Release resentment, blessings restored. Oh my gosh. So, merong resentment na kailangan i-release para bumalik ang blessings. This could be connected sa career mo. And, yeah, kasi connected yung nangyayari sa love life mo at sa career mo, connected yan. Okay. So, it's Mercury retrograde, kaya parang nabubulol ako ng konti. So, ibang-iba yung energy ngayon eh. May Mercury retrograde eh. Anyway, okay. Be realistic. Ano pa? Ano pa mga energies connected sa'yo ngayon? Transform. Okay, there's a transformation happening. Freedom arrives and release hatred. Okay. Ang dami mo lang talagang kailangan i-let go ng mga bitterness or mga emosyon na hindi naman nakakatulong sa'yo. At talagang ito na yung happiness na hinahanap mo, yung blessings na hinahanap mo, andito na. So, what about sa love life? Tingnan natin. Together. Okay. Find joy in the simple pleasures of just being together. Okay. Mukhang may date. Closure. Oh my gosh, not all connections are meant to be except closure. So, okay na sana eh. Together, biglang closure. Oh, okay, I get it. So, nagkaroon ng ending pero ngayon, may chance ulit. Kaya sinabing together, mukhang sa past nyo to, na naging masaya kayo sa isa't isa pero hindi nag-work out. At ngayon, sabi dito, a new adventure in love is coming. Get ready. Oh my gosh. Twin flames. Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Okay. Kaya naman pala, sobrang passionate. Kasi twin flame or soulmate mo siya. Surprise. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. So, mabibigla ka dito. May pa-surprise. Apology. Oh my gosh. Never underestimate the power of a heartfelt apology. Alam mo, itong person na to, talagang namamagnet siya sa'yo. Kaya, gusto niya mag-reach out at mag-sorry. Pwedeng may ibigay siya sa'yong flowers or regalo or peace offering. So, yeah, may closure na kayo, tas biglang isusurprise ka niya. So, talaga, mabibigla ka talaga kasi pwedeng matagal na kayong hindi nag-usap like mga ilang taon na or pwedeng 5 years, 10 years, dekada na. At nakakita siya ng opportunity kaya merong window. So, kaya mangyayari itong apology or gagawin niya. Okay, tingnan natin ah. Kasi ang strong ng energy eh. May forward movement sa inyo ngayon. Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Sa totoo lang, mukhang merong other party na involved dito. Pero,
The thing is, may feelings kasi. So, kailangan nyo na lang din maging realistic kung mag-workout ba to or gusto nyo lang mangyari na magkaroon kayo ng pag-uusap, ng closure. Kahit sa totoo lang, mukhang pwedeng parehong naka-move on na kayo or parehong committed na kayo sa bagong person ninyo. Okay, tingnan natin. Romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Oh my gosh. Okay, one more. One more card. Secrets. Oh my gosh. So, grabe naman to. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. Okay. Pwede kasi hindi niya aaminin sa'yo na may iba na siyang mahal. Kasi nag-reverse to eh. So, hindi magandang sekreto to. Ibig sabihin, tinatago niya yung totoo na pwedeng ikaw yung third party dito at committed na siya sa iba. Or pwede rin naman na kayo tapos meron pa siyang iba. Yeah, take it how it resonates. Iba-iba din kasi yung mga situation ninyo guys since general reading to. Pero ang nakikita ko dito, mukhang may bagong person na siya. Tapos gusto niya magkaroon ng reconnection also with you. So, tatlo kayo sa eksena, ibig sabihin. Okay, and hindi niya pwedeng ipaalam dun sa person niya ngayon na may connection kayong dalawa. Kasi pag nalaman nung bagong person niya, syempre magkakaroon ng pag-aaway, di ba? So, grabe naman to. Grabe to. Secret love or ito yung pag-ibig na akala nyo wala na, tapos na to, tapos biglang magkakaroon ng reconnection kahit sa totoo lang, ayun na nga, may other person na involved na dito. Wow, King of Wands. Grabe! So, very passionate, fiery. This could be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, although this can be any sign. So, gusto niyang gumawa ng paraan to reach out and hindi siya susuko. This is someone na napaka-strong, impulsive. Pwede kasi tong okay naman sila ng other person. Tapos, bigla niyang tatapusin yung connection na yon, alaman o hindi ng bagong person, no? Kasi very fiery and passionate to. So, kaya niyang bitawan yung other person. Okay? Yung nga lang, hindi ka din sigurado dito kung anong klase ng relasyon ang magkakaroon kayo since may iniwanan nga siya para sa'yo. Kasi nakikita ko dito, syempre, oo, andun naman yung serious siya sa'yo. Kasi nga, gusto niyang mag-sorry sa'yo sa kung ano man ang nangyari sa past ninyo. Diba? Gusto niyang mangyari itong romance kasi attracted pa rin siya sa'yo. And gusto kanyang i-surprise. Gusto niyang iparamdam sa'yo na sobra pa rin siyang passionate sa'yo, nagkikare siya sa'yo. So parang nakikita ko dito, yung feelings niya sa'yo ay iba talaga, talagang special ka. Mukhang ikaw lang yung nakilala nito na nagparamdam sa kanya ng something na ibang-iba talaga. Kasi hindi kanya mabitawan kahit napunta na siya sa bagong person. Or sabihin natin, oo, nabitawan kanya for some time. Pero bakit gusto ka pa rin niya? Bakit bumalik pa rin yung feelings niya sa'yo? Kasi special ka at hindi niya pwedeng palampasin to. Ayan yung naririnig ko guys eh. Grabe naman to. So actually, temptation din yung nakikita ko dito eh. Kasi pwede namang bitawan mo na yung connection kahit oo, sabihin natin, masaya ka naman sa kanya, tanggap mo siya, tanggap ka niya, pero choice mo pa rin yan kung hahayaan mo bang pumasok ulit sa buhay mo itong taong to o hindi. So, it's really a choice na kailangan gawin. And napaka-intense. So, nasa-sense ko dito, ang hirap magdesisyon. So, pwedeng siya yung nahihirapan, pwedeng ikaw, pwedeng pareho kayo. And the reason kung bakit nahihirapan is because andun yung feeling na
gustong mag-explore, gustong i-try itong connection na to. Although, ayun na nga, natatakot din kasi pwedeng hindi magtagal to or pwedeng may mga consequences sa other relationship niya. Diba? Pwede kasing maghiwalay sila lalo na pag nalaman. Posible kasing kasal na itong person na to or baka ikaw, pwedeng baliktad. Okay. Queen of Swords. Oh. Meron siyang kinaka-stress. Anong nangyari? So, parang nag-away kayo in the past and yung nakita niya dito is hindi ka naniwala sa kanya. Pero siya, hindi pa rin siya give up. Grabe. Parang sinasabi niya dito na naging stubborn ka. Okay? Pwede kasing ikaw yung tumalikod at nawalan siya ng chance. Okay? Gusto pa niya pero nawalan na siya ng chance. Okay. So, ang narinig ko kasi may pagkakamali ka rin. Yeah, kaya ako natatawa. Okay. King of Cups. Oh my gosh. And the Knight of Swords. Grabe naman to. So, mahal mo siya, oo, pero may pagkakamali ka din sa kanya na ngayon, parang lumambot yung puso mo Yan yung nakikita ko dito Or pwedeng siya yon na kung dati naging cold siya sa'yo, ngayon ay lumambot yung puso nitong taong to at gusto niya magkaroon ng reconnection. Very emotional person. This could be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So gusto kong tingnan yung energy ng masculine tsaka ng feminine. Tingnan natin guys ha. So, gamitin natin tong dalawang cards na to. Okay. Anong feelings ng masculine kay feminine? Tingnan natin. So, yung masculine dito ay itong si The Emperor. Okay. Anong feelings niya? Wait lang. Alisin ko muna yung ibang cards guys. Ito na si feminine at si masculine. Okay. So, anong feelings ni masculine ngayon? Okay. Anong feelings niya ngayon? King of Swords. Wow. This person wants to show up. Gusto niya makipag-usap. Okay. Nakaka-curious siya sa'yo. Oh my gosh, Queen of Swords. Parang dinidedma mo siya. Dedmahan ba kayo? Pwedeng magkaroon ng pag-uusap pero hesitant yung feminine. In a sense na parang ang hirap magtiwala. Okay. Siya naman ay curious lang talaga. Siyempre, gusto ka niya. Knight of Swords. Ang bilis Bilis ng energy. Pwede tong magkaroon ng reconnection and nakakalito sa kanya kung gusto mo ba talaga to kasi parang ang bilis. Pwede kasing pabago-bago ka ng isip. Okay? Samantala siya ay gusto niya na magkaroon ng clarity. Andito ulit si King of Wands. So this is a very passionate person. Okay? Grabe naman to. Parang ang awkward. Ang intense, ang awkward. Okay. Queen of Wands. Oh my gosh. Okay. So, ito siya. Si feminine. Yung Queen of Wands. Queen of Cups. Okay. Ang nakikita ko dito, gusto nyong mag-reconcile. Yung feminine, parang may kailangan ka lang sa kanya Samantala siya naman, gusto lang niya enjoy yung life niya at mahal ka pa rin talaga niya. Nakikita ka niya someone na sobrang charming. Kaya may pagsiselos din ako nakikita dito. Iniisip niya na maraming mahanga sa'yo, may gusto sa'yo. Samantala siya naman ay ikaw yung mahal niya, sabi dito. With the Queen of Cups, gusto kanya makasama ngayon at enjoy yung reconnection. And nakikita niya na parang may kailangan ka sa kanya. Okay? Or gusto mo siya. Gusto mo siya pero hindi ka ganun ka emosyonal. Okay?
Siya yung mas emotional dito with the Queen of Cups. Okay. So, i-clarify natin. Ano bang gusto mo dito kay masculine? Knight of Cups. Oh, may kailangan ka nga sa kanya eh. Parang nahihiya ka sa kanya. Okay? Parang good-natured na friendly. Ganon yung nakikita ko sa side ng feminine. Samantala yung masculine, baka kasi ma-misinterpret ka niya na yung pagiging friendly mo ay ito na to, na magkakaroon na kayo ulit ng relasyon, di ba? King of Pentacles. Okay, nahirapan ka din mag-reach out sa kanya kasi napaka-serious niya, lalo na sa finances, stability, career, at pwede to nakaschedule na kasi lahat eh. Nakaschedule niya yung mga gagawin niya. Ayan, King of Cups. So, may nakita ko dito na marami siyang mga pangarap na yeah, possible guys na may iba na siyang mahal or may pamilya na siya kasi andito yung dalawang king at nakatalikod eh. May ibang mundo to. Okay. Pag may narinig kayong maingay, yan po yung alaga ko. So, yeah, andito yung pusa ko eh. So, baka maingayan kayo or something. Anyway, so, dedmahan kayo dito. Queen of Pentacles and the King of Pentacles. Parang naunawaan ninyo ang isa't isa kasi pareho din naman kayo may priority kanya-kanya. Knight of Wands. Okay. So, mas ini-enjoy mo yung life mo kaysa sa kanya kasi masyado siyang serious dito eh. Samantala ikaw, nag-explore ka lang, nag-enjoy, ganon. Well, siya naman, nag-enjoy din naman siya, pero more on very intentional yung ano niya, yung mga ginagawa niya kasi mukhang busy din talaga itong person na to. So, malakas din dito yung earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, although this can be any sign. Okay. Ano pa ba mga feelings sa'yo? Okay, tingnan natin kung meron nga ba mga unfinished business at ano yon. Teka lang, ayusin natin. Okay, ano ba? Oh, pain, apprehensive, afraid, cautious. One day, someday, somewhere, another time. Oh my gosh. What happened? Loyalty, trusting, reliability, believing. Okay. Meron ditong malungkot or depressed. Peace, balance, harmony, friendship, influences, attachments, third parties, peers. So, alam mo yung person mo, nagtatry siya ayusin yung buhay niya and gusto niya ng peace kasi ang daming mga tao sa paligid niya na nakaalitan niya or nakaaway niya at gusto niya ngayon na maging peaceful yung buhay niya. Okay, at hindi niya minamadali ito. This is someone na taking it one day at a time, one step at a time. Very patient. Nandito rin loyalty eh. So, yeah, baka year of the dog. Okay. So, this is someone na talagang serious siya na gusto niyang ayusin yung buhay niya. Escaping, avoiding, blocking, pushing away. Spying, social network information ways. Oh my gosh. So, alam mo, nakikita ko dito, hindi niya inaamin na minsan malungkot siya at dinadaan na lang niya sa, stalking, social network. Dinadaan niya sa social media. Mukhang marami tong sinostalk. Maraming sinostalk. Okay. Yun yung escape niya eh. So, baka yung kadil mo, may depression. Okay, hindi to sa lahat magre-resonate guys, pero yan kasi yung nasagap natin dito. Obsession, infatuation, adoration, addiction. Depth, awareness, importance, value. Okay. Clinging, holding on, obsessing, spying. Oh my gosh. So, alam mo, may temptation din dito around this person. There is someone else.
clinging. Okay, may mga influence. Pero, mukhang siya din naman, aware naman siya na meron ang mga nagtatry na maging bad influence. Okay, kaya, tingnan natin conflict, clashing differences, incompatibility, obscurity, secrets, mysteries, concealing. Okay, may pag-aaway. Kasi ang dami niyang tinatagong sikreto. So, hindi ko masasabi na okay itong person na to 100%. Kasi may lumabas dito na may other person involved at may mga influence ng mga toxic na person sa paligid niya. Although nagtatry siya na ayusin yung sarili niya. Kasi nga sabi dito, one day, someday, somewhere, another time. Tsaka gusto niya ng peace and harmony sa buhay niya. Ito yung tinatry niyang ma-achieve. Balance, harmony, friendship. Kasi ang dami din yung pangarap at may mga umaasa din sa kanya. Okay, grabe naman to. So, tingnan natin from the tarot, guys. Alisin ko muna yung mga cards dito. Ayan. Okay. Actually, kanina nawalan ng power kasi lakas ng ulan. Ngayon, okay na. Okay. So, tingnan natin anong nangyari sa past, present, and future. Or kung ano man ang mensahe na masasagap natin connected dito sa person na to. At sa ating mga earth angels and divine beauties. Okay. So, please like the video. Let me know kung bago lang ba kayo dito sa channel or kung matagal na, kung kilala nyo na ba ako. Para masagap natin yung kwento ng buhay nyo at magabayan kayo, guys. Okay. Okay, so sa bottom of the deck, overall energy is the hangman. Sacrifice. Anong nangyari? So, bumalik sa nakaraan itong person na to. No? Iniisip niya, ano bang nangyari? Bakit ganito? So, 10 of Wands yung focus niya ngayon. Alam mo yung person na nakikita ko dito, gusto niya ng mabilisan. Okay? Gusto niya siya yung may control. Kita mo hawak niya yung mga wands. Again, this is a very impulsive person. Passionate, fiery. Gusto niya mag-offer sa'yo ng bagong simula. Actually, matutuwa ka sa offer nito with the Ace of Pentacles. Magre-reach out siya sa'yo at very flowery yung yung mga words niya. Ibig sabihin, may mga sasabihin siya sa'yo na ikakatuwa mo. So, mag-enjoy kang kausap itong taong to. Okay, yung nga lang kailangan mo tingnan yung intention niya. Kasi nagmamadali siya eh. So, spur of the moment, very spontaneous yung energy. And then, sa bottom of the deck, 3 of Pentacles. So, there's a partnership sa inyong dalawa. May connection. Pero this is not a deep kind of love sa nakikita ko dito. Parang naunawaan niyo yung isa't isa. There is give and take. Pero gusto niyong kontrolin yung sitwasyon. Okay, tingnan natin kung bakit. So, we also have 8 of Wands communication. Parang ang dami niyong na-miss sa isa't isa, na ang daming gustong i-share, daming gustong pag-usapan. Nakakatuwa actually. Meron din dito na parang nagre-reminisce kayo na pinag-uusapan nyo or nagkukwentuhan about the past, kung anong nangyari dati. And nare-recall nyo yung mga good memories, good times. Okay. So, mabait naman pala tong person na to. Okay. Or at least sabi dito, naging mabait siya sa'yo sa past. At mahaba yung pasensya. This could be a Sagittarius. Okay, very angelic yung nakikita ko. So, oo, mabait siya. Pero ngayon, yung energy niya kasi, medyo impulsive eh. So, controlling, ganon. Hindi ko naman sinasabi na kinokontrol ka niya. Ang sinasabi ko lang is, gusto niya na may control siya sa situation, sa sasabihin niya, sa gagawin niya. Actually, andun yung excitement eh. Excitement na mag-reach out, na makipag-usap. Okay. And the King of Swords. Okay. I'm hearing nagbabalik tanaw. Bakit? Parang
ang saya, ang gaan ng mood nitong person na to. Yeah, with the Hanged Man, binabalikan niya yung nakaraan eh. So, meron talagang pag-uusap about the past, ano nangyari sa past, and kung kamusta ka na, ano nang balita ngayon, may mga ganon. Okay, so si King of Swords, pinag-aaralan niya yung sitwasyon eh. At sa nakita ko, ayaw niya muna ilagay yung sarili niya sa sitwasyon na hindi niya kaya mag-commit. Although, like I said, andun yung may partnership, merong offer for new beginning, magaling siyang magsalita, or very flattery yung mga words na ginagamit niya. Okay. So, baka malito ka sa intention niya. Okay, we have the Death card as a supportive energy. Tingin niya sa'yo is 9 of Pentacles, mutual energy, 8 of Pentacles, and the outcome is the Knight of Pentacles. So, may distance din sa inyo. Okay? Pwedeng physical distance, baka magkalayo kayo ng lugar, or pwedeng ibang bansa. Pwede din namang nasa the same country, but magkalayo or magkaiba ng lugar. Or, pwedeng mabagal dahil walang pag-uusap. So, ang nangyari dito is nagkaroon na pala ng ending to. At mukhang nag-away kayo or magkagalit kayo nung nag-separate kayo. Kasi, yung energy mo dito single ka eh. So, kung nagkaroon kayo ng commitment, tinapos niyo yung commitment ninyo. And with the Death card, talagang nagkaroon ng pagbabago. And natauhan ka din sa connection na to, na-realize mo na ang hirap mang tanggapin ng mga nangyari, pero hindi ito meant to be nung time na yon, kung kailan nangyari yung ending between sa inyong dalawa. And ikaw, mas natuto kang magtiwala sa sarili mo, naging independent ka, at naging priority mo yung trabaho mo, yung career, yung finances. Hindi naman sa wala kang natutunan, kasi nagkaroon ka ng growth dahil sa mga nangyari sa inyo nitong person na to. Nangyari sa relationship nyo at pati na rin yung ending na nangyari. So, nawalan na din ng communication and eventually, parang dumating sa point na feel nyo na talagang wala na, tapos na to, wala nang chance to. Pero, ngayon, ito ngayon yung tanong kasi nagbabalik ngayon itong person na ito. Or pwedeng ikaw yung nagbabalik sa buhay niya. Pwede rin namang siya yung babalik sa buhay mo. Basta merong reconciliation or reconnection sa inyong dalawa. Pareho kayo, meant to be na mangyari itong reconnection na ito. So, hindi na sayang yung mga panahon na walang communication. Kasi andito yung Knight of Pentacles eh. So, ibig sabihin kahit feeling nyo wala na to, tapos na to, pero ngayon lumalabas na hindi pa pala. So baka ikaw mismo hindi mo inaasahan to, na hindi pa pala tapos to. Okay, so again, hindi to sa lahat magre-resonate guys, pero yan yung kwentong nakikita ko ngayon dito sa reading na ito. Yan yung nasagap natin ngayon. Kaya kung kayo to, let me know, i-comment nyo dyan. Ayan, okay. So, lumipat ako ng table kasi kanina may ginawa akong importante. So, okay. Anyway, kuha pa tayo ng more messages connected sa'yo at sa person na to. Knight of Rods. Oh my gosh. Someone wants to reach out. Sagittarius energy, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, although this can be any sign. Okay. Oh my gosh. Guys, in love sa'yo tong taong to. King of Cups. Pwedeng water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Very emotional and passionate. So, pwedeng mabibigla ka dito kasi romantic yung energy eh. Six of Wands. Ayan no, forward movement, victory and success. 10 of Wands. Biglaan din to. Again, andun yung energy na napaka-impulsive. So, ibig sabihin ng impulsive is hindi mo inaasahan or siya mismo, bigla na lang din siyang magdidesisyon. May travel. Ayan, kita mo nakasakay ito sa horse. Nagmamadali. May communication. For some of you guys, magkalayo kayo at magta-travel siya ng malayo para magkaroon ng
pagkikita or pag-uusap. Ace of Cups, new beginning, and then Four of Wands. Oh my gosh. So, napaka-positive ng mga cards na nakikita ko dito. And totally, meron dito magbabalikan. Okay, pero hindi lahat. Baka kasi may nanonood dito at mag-expect na magbabalikan kayo. Pero, ito, very clear kasi sa nakikita ko na magkakaroon talaga ng reconnection with the Four of Wands. Magkakaroon ng relationship ulit. Sabi dito, may hinihintay na lang siyang something. So, pwedeng hinihintay niya is confirmation galing sa'yo na okay, tanggap kita, or confirmation na magiging okay kayo ulit. So, merong 6 years. 6 years na kayo hindi nag-uusap or 6 years yung relationship nyo. Merong din 10, 8, 4. Merong 3 din. So, kung napapansin nyo, yung mga cards ay sunod-sunod na wands yung mga cards na lumabas. So, itong wands na mga cards, ito pa, Two of Wands. Very fiery, very passionate. Malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, ibig sabihin pag sinabing passionate, talagang andun yung kagustuhan niya na gusto niya mag-reach out, mag-usap, mag-communicate, celebrate. So, there will be peace. Ayan o, Ace of Cups. And overflowing love. Grabe naman to. Bakit ganito? Wheel of Fortune. Wow naman. So, kita mo nagsasayaw sila Tapos merong hawak na cup. This is a celebration between King and Queen. Ayan guys. So, grabe, parang na-speechless ako. It's a confirmation na there will be growth, expansion, change, and umiikot yung gulong So, ibig sabihin may nagbago or may nag-iba. Okay? May nakita din ako nagse-celebrate ng birthday. Ayan, kung sino man to. Happy birthday. Okay. So, sa pag-ikot ng gulong, ibig sabihin umiikot yung panahon, nag-iiba yung panahon, at ito ngayon, merong sineselebrate And then, nandito si 8 of Pentacles. Okay, busy sa work, and pwedeng workaholic yung person mo. 2 of Swords. Okay. This is someone na napaka-intellectual. Ano pa? Ano pang paparating between you and this person? Okay, 7 of Cups pero nag-reverse. Oh, okay. So, kung dati magulo isip niya, ngayon, mukhang clear yung pag-iisip niya ngayon. Magician. Okay, sabi dito, alam mo na kung anong gagawin mo, ready ka na. You have all the tools na kailangan mo. 3 of Pentacles. So, may ginagawa siya or may work na ginagawa. Okay. Ayan, may mga reversals dito, guys. 7 of Swords. Okay. Yung isang 7 reverse din yan kanina. So, there will be, this person will come clean. Ibig sabihin, may mga aaminin siyang mga bagay. Oh, King of Pentacles. Bakit nakita ko dito? Parang nasi-stress. Okay. Pero at the same time, very abundant. Ito na nga yung workaholic na sinasabi ko stress sa trabaho, pero napakadaming blessings. Okay. Pero okay naman, not totally sobrang stress. Parang ano lang, sobrang busy lang talaga. Workaholic nga yung nakikita ko So, nag-reverse yung Emperor. Oh, okay. So, kung dati para siyang dictator, sobrang ma-pride, ngayon bumabaliktad. Okay. Nangihinayang kasi siya 5 of Cups. And then, Queen of Cups is here also. Oh, okay.
Pwedeng meron siyang ka-deal na manipulative na person. Okay. Judgment. Gina-judge siya nitong other person. Oh, the Empress. Sabi ko na other person. Pwede may anak sila nung other person na yon. At the same time, nakita ko yung energy ng Divine Feminine. So, yun yung tingin niya sa'yo. Ikaw yung Divine Feminine at ka-equal ka niya. Emperor and the Empress are here. Okay. So, anong paparating dito kay Divine Feminine and Masculine? The Hangman. Sacrifice. Page of Swords. Oh my gosh. Parang sakit naman ito. This is someone na alam niya kung sinong mahal niya, pero kailangan niyang isacrifice yung taong yon at masakit yun para sa kanya. Grabe. Pero may nangyari talaga sa past na mukhang pinagpalit ka niya sa iba. Pero ngayon, bumabaliktad. Ay, kita mo, baliktad din to. Ayan o, Hangman. Bumabaliktad. Pwedeng yung ipinalit niya sa'yo dati, ngayon naman, yun yung papalitan niya at ikaw yung pinipili niya ngayon. Oh, andito si Queen of Swords. Sabi ko na bumaliktad talaga. So, yung person na yon, naging siya na ngayon yung iniwanan. Okay. Ibig sabihin, medyo complicated to. Hindi lang to simpleng sitwasyon. Itong nasagap natin today. Ace of Rods. One more. Okay. 10 of Pentacles. So, nakikita ko dito, pwedeng magkaroon kayo ng reconnection nitong person na to. Magiging masaya naman. Pero, may nag-iba na. Parang bibigyan nyo naman ng chance to. Kaya lang, yung trust ninyo sa sitwasyon at sa tao, sobrang maingat na kayo. Hindi naman sa totally wala kang tiwala sa tao. Kasi nakikita ko pa rin na masaya kayo, komportable kayo sa isa't isa. So siguro ito nga yung nakita nyo sa taong to na nafe-feel nyo na at home kayo sa kanya, guys. Okay. Kaya magkakaroon ng second chance dito. Pero at the same time, andun din yung feeling na kailangan mong mag-ingat sa mga sasabihin mo or gagawin mo. Okay. Temperance. Patience. Yeah. Nakikita ko dito, gusto nyo rin mag-workout talaga itong connection na to. Pero, hindi mo lang maiwasan mag-isip na tama kaya itong decision ko, tama kaya itong gagawin ko. Okay. So, tingnan natin from the Cosmic Insights Oracle. Oh, narcissist. Someone is too full of themselves. So, medyo mayabang nga itong person na to, no? Ayan. Okay. Doesn't necessarily have to be a narcissist. Pwedeng may pagkamayabang lang. Ganun lang yung energy niya. Pregnancy. Someone is expecting. Oh my gosh. Oh my gosh. May mabubuntis, guys. Intimacy, pregnancy. So, Mercury retrograde. Ayan, nag-reverse. Okay, so ito, meron lang tayong nasagap na mabubuntis. Okay, pero hindi ko sinasabi na lahat. Okay? Ayan, pero kung kayo yan, comment nyo dito. Ayan, lumabas ulit itong Mercury retrograde na card. Kasi as of the recording of this video, may Mercury retrograde ngayon. Ano bang ibig sabihin nun? So, the planet Mercury is appearing to be rotating backwards. So, it's an astrological transit na yung effect kasi nito sa atin dito sa Earth is parang bumabalik yung mga nakaraan. Merong mga problems sa gadgets, sa electronic issues, communication issues, review everything.
So, sinasabi kasi na pag Mercury retrograde daw, mag-ingat daw sa mga desisyon na gagawin mo kasi pwedeng mali yung maging desisyon mo. Ayan. So, i-consider nyo din yun guys sa mga desisyon niyo this month of July. Kasi nga, may Mercury retrograde. Pero, ilang weeks lang naman to. I think by August, wala na yan for sure. Hindi ko lang alam yung exact date. Pero pwede nyo namang i-google yan. Okay? Kasi, ano nyo na yon trabaho nyo na yon Ayan. Anyway, okay. Pero if you want me to talk more about Mercury retrograde, comment nyo na lang. Okay? So, ayan, mag-ingat ka lang sa decision mo kasi baka mauwi sa pregnancy at ma-realize mo na nagkamali ka ng decision, okay? Pero yung iba sa inyo guys, ay meron na talaga, ito, nangyayari na to, okay? And then, ito, baliktad pala, guardian, a lost loved one watches over you. Ayan, meron kang guardian angel or someone na nasa heaven na tumutulong sa'yo. Okay. Ano pa? Oh, commitment things are getting serious. And spy. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Okay, may nagsustalk sa'yo. So, ngayon, gusto kong tingnan yung mga mensahe ng mga angels mo para sa'yo. Alisin ko muna tong mga cards dito. Okay. So, tingnan natin. Message from your angels. Oh, okay. Powerful. Ancestors. Help others. So, nakaka-bless kasi pag tumutulong ka sa iba. So, minsan hindi mo namamalayan na yung mga blessings mo ay dahil din yan sa pagtulong mo sa ibang mga tao. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Alam mo, sinasabi dito, bagong tao ka ngayon. Siyempre, yan ay kung naniniwala ka kay Jesus Christ. And, yung pagbabago na nangyari sa'yo, magdadala ng blessing yan sa'yo. Sa iba-ibang aspeto ng buhay mo. Sa career, sa love life, kung ano man yung minamanifest mo. 000. Okay, so itong tatlong 0 is also new beginning. And you have blessings from heaven. Okay. Ano pa? Be still and know that I am God. Psalm 46:10. So, ibig sabihin, kumalma ka lang kasi kahit ano pwedeng gawin ni God para sa'yo. So, ikalma mo yung isip mo. Huwag kang mag-over-analyze or mag-overthink. Meron kasi dito parang nasa stress ba? Okay? Kaya sinasabing be still. Wala kang kailangan gawin. Okay? Pero hindi naman sinasabi dito na maging pabaya ka. Siyempre, kailangan maging responsable ka pa rin. Pero this is just an assurance na si God ang bahala sa'yo. Okay? Crown chakra. Okay. Oh, 11:11. So, this is about balance, harmony, celebration. Ayan. Proverbs 16:3. Commit your works to the Lord and your plans will be established. So, kailangan mong ipag-pray yung mga ginagawa mo, yung trabaho mo, kung may mga projects ka, ayan. Kasi, tutulungan ka ni God na mangyari yung mga pinaplano mo at i-bless ka niya. Ayan, may blessings from heaven, di ba? Okay, one more. Ito. Healthy mind. Isa pa nga. Okay. Root chakra. Oh, this is nice kasi crown chakra and root chakra nabubukas. Ibig sabihin, marami kang idea or
Yeah, kasi crown chakra, connection mo yan sa spiritual eh. And yung root chakra naman, dyan naman yung pagiging grounded mo. So, yeah, very balanced ka. Okay. Oh, 363 on the screen now. Wow. Ayan guys, may angel numbers. Teka lang ha. Ayusin ko lang yung cards kasi may mga nag-reverse. Okay, sige. Kuha pa tayo. One more message. One more message para sa ating mga earth angels and divine beauties. Ito. Empowerment. I love that. Okay, ano pa? New beginning. Angels. Oh, wow, guys. 888. So, this is about wealth, abundance, prosperity. Ayan, i-claim nyo to, guys. Comment 888 to claim. Throat chakra. Love is in the air. Ayan. Anong advice? Tingnan natin. Advice para sa ating mga lovely viewers. Mga earth angels. Kuha tayo ng isa. And divine beauties. Okay, ito. Isa pa. Okay, ayan, dalawa. And ito din. Dalawa na din. And kuha tayo ng sagot sa wish nyo. Okay, isipin nyo ngayon yung wish nyo. Wait lang. Ito na. Okay, mag-wish na kayo guys. Okay. Isang wish lang. And the last one. Okay. Ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now. At bubuksan na natin to. Okay. Ang sagot sa wish mo ay reconsider. At kung kailan mangyayari ang wish mo within the next few weeks. At ang advice sa'yo, get more information. Mukhang kailangan mo pang pag-isipan to kasi hindi mo pa alam ang buong kwento. Kailangan magtanong-tanong ka muna. Okay? Or mag-usap kayo kung person itong kadil mo. Ayan. Pero within the next few weeks, merong opportunity na magkaroon ng pag-uusap or ng reconnection. Pero merong bagay lang dito na kailangan mong pag-isipan muna ulit or i-reconsider mo. Huwag maging padalos-dalos. So, ito na nga yung sinasabi ko connected dun sa Mercury retrograde na pwede kasing hindi yan yung makakabuti para sa'yo. Pwedeng pagsisihan mo. Okay? Pero pwede din naman na yan na nga yung dapat mong i-pursue na person or connection sa buhay mo. Take it how it resonates, guys. Okay? Kasi nakikita ko naman na meant to be na mangyari to, na magkaroon ng connection sa inyong dalawa. Pero andun lang yung 50-50 ka or medyo may mga doubt. Ayan. So, let me know. Let me know kung kayo yon. Pwede naman kayo magpa-private reading, guys, kung kayo nga ito at kung kailangan nyo ng gabay. Pwede nating tinan yan sa private reading. Okay. So, advice is feelings. Emotions want to be felt. You really can't surrender something until you deeply feel it. Allow me, dear divine, to offer all emotions to you, feeling them fully so they no longer hold me captive. Okay, meron dito sobrang na-overwhelm ng emosyon. So, kailangan mong iset aside yung mga emosyon mo para makapag-isip ka ng mas may clarity ka. Minsan kasi, pag masyadong iniisip, lalo tuloy, nagiging confusing para sa'yo. Okay? So, it's just a reminder na okay ka lang at yung mga feelings mo, valid naman yung mga feelings mo, pero kailangan mo ding isurrender yan.
Okay? So that they no longer hold me captive. Companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships. Alam mo, maraming na-attract na person ikaw ngayon. And yan ay dahil hindi mo kasi kinokontrol yung mga bagay-bagay. You let things happen. And deserve mo ng healthy relationship. Mangyayari yan if you are ready for it. And, yeah, nakakatawa. So, congrats. The Miracle of Prayer, Archangel Sandalphon. Thank you, Sandalphon, for delivering my prayers to heaven. Move your body. Thank you, angels, for motivating me to move my body and energy. Ang ganda naman ito. Parang lumilipad siya eh. So, pag gumagalaw-galaw ka, healthy yan sa katawan mo, healthy para sa energy mo, sa spirit mo. Ayan. So, that's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate ba itong reading na to or kung ilang percent nag-resonate ito. Kung 100%, 50%, 5%, or kahit 1%, okay lang. I-comment nyo pa rin, guys. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. One-on-one session po yun through video call. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. I-click nyo na lang po dyan. Yes, mas mabilis po kapag sa Viber kayo nag-message or sa WhatsApp. Either sa dalawang yun. Lalo na yung WhatsApp, yan yung mas mabilis talaga, mas madaling gamitin for the private readings. Thank you again. I love you guys. Have a good day or night kung kailan nyo man mapanood to. God bless you all. Stay safe. And see you again soon. Love you guys. Bye!